Inirekomendang kasuhan ng indirect bribery at malversation of public funds ang ilang sangkot sa maanumalya-umanong flood control projects. Kabilang po ang mga senador na sina Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Sina Estrada at Villanueva muling itinanggi ang alegasyon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Mabigat ang mga alegasyon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa sinumpaang salaysay na binasa niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. 7 personalidad ang kanyang isinangkot sa pagtanggap umano ng kickback, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Unang binanggit ni Alcantara si dating Yusek Bernardo na tumulong daw sa kanyang maitalaga bilang District Engineer ng Bulacan 1st District noong 2019. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo si Bernardo sa distrito ni Alcantara sa halagang 350 million pesos. 25% ang nakalaan para sa proponent. Noong 2023, 710 million pesos ang halaga ng proyektong naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Sa halagang ito, 450 million pesos ang pumasok sa National Expenditure Program, 260 million pesos naman sa General Appropriations Act pagkatapos magkaroon ng insertions. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. Ang balansa ay babayaran paglabas ng GAA. 3.3 billion pesos naman ang naibabang pondo noong 2024 at ngayong 2025 umabot umano sa 2.55 billion pesos ang naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Dagdag ni Alcantara, sinabi ni Bernardo na ang 300 million pesos na GAA insertions noong 2024 ay para umano kay dating Senador Bong Revilla na re-electionist noong election 2025. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions noong 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na, yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Maring itinanggi ni Revilla ang mga alegasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa issue. Sinisika pa naming makuha ang panig ni dating Yusek Bernardo. Sunod na binanggit ni Alcantara sa kanyang affidavit sa Senador Joel Villanueva. Taong 2022 raw nang humiling si Villanueva ng proyektong multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Pero 600 million pesos lang daw rito ang napondohan. Nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang? 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled
in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. Kwinento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera para kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Maging sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa... Sa isang pahayag, sinabi ni Ko, walang katotohanan at walang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig sa Senado. Sa tamang forum at sa tamang panahon daw niya sasagutin ang mga alegasyon. Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa First Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan First DEO si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalod contractor niyan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Lipana, Cahayon Uy at First Star Builders. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Ko, Bernardo at Cahayon Uy. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. Ayon kay Remulla, sinisilip na ang naging papel ni Revilla at Lipana kaya di mo na sila inirekomendang kasuhan. Dagdag ni Remulla, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, natanggap na nila ang referral mula sa DOJ at ina-action na ito. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.